Good morning. Kahit gabi, good morning. Ito yung pinitas kong dahon ng kamuting kahoy. Kalalagay lang ng kakang gata. Patutuyuin ko yan. Ang tagal kaya matuyo. Nilamas ko muna yung yan sili, kinuha ko rin yan doon. Nilamas ko muna yung talbos ng kamuting kahoy. Ang gagawin nyo dyan, sa hindi pa marunong, lalagyan yung asin at lalamasin. Pagkatapos, paglamas na ay pigaan. Alisin yung katas. Pagka alis ng katas, na parang pinigaan ng damit, hihiwain mong pino para hindi mahahaba. Ayan o, hindi siya mahahaba. Siliban talbos ng kamuting kahoy, medyo mahaba din yan. Di parang pansit yun. Kaya kailangan putol-putulin. 2 malaking nyug ang nilagay ko dyan. 30 sa palengke. Ayan, pamamantikain pa yan. Sinahugan niya ng alamang, tsaka baboy. Kapiraso lang naman na baboy kasi mahal baga ang baboy. Oy, nagsahog pa ako sa aking ginataang santol. Kaya, yan, kakapiranggot lang ang baboy niyan. Kapirasong baboy at alamang. Pamamantikain natin yan, ha? Ayan na, masabaw pa siya. Oh. Masabaw pa siya. Masarap kasi yan pag nagmamantika. Yung lutong-luto yung gata. Para hindi ako mapanis. Dami baga, oh. Doon nga lang ako kumuha sa malapit sa daan. Takot akong sumuksok doon sa bandang gitna. Kasi madamo baka may ahas. Diba? Kung may ahas sa gubat. Ay, ngayon sabi. Parang wala na ata sa gubat ang ahas ngayon. Nasa simentado na. Nasa Manila so na. Diba? Yan. Gabi na. Anong oras na ba? Pagdating ko. Wala pa ako dito. Sabi ko kay Emily, mapuntang palengke. Bila ng gata. Kasi hindi ko na kaya mamalengke kasi gabi na. Madilim na ako dumating. Sobrang matraffic mula Ayala hanggang Pasay. Diyos mio. At eto pa, may kwento pa ako. Kainaman din pala kako ang hindi na nagpapakulay ng buhok. At ang tawag sa akin ng MMDA ay nanay. Tinulungan niya ako magbuhat. Pagkaakyat ko ng hagdan mula sa tigilan ng bus na galing doon sa Balintawak, kasi doon ako ibinaba ng pamangking ko. Tapos, pag-akyat doon pa lang sa Balintawak, may tumulong na sa akin. Kasi diba, ang dami kong dalang saging, 2 piling na saba. Tapos yung isang buwig na pag nahinog parang saba din, pero kinakain na panghimagas. Hindi siya ganun katamis. Basta pag kinain mo siya, para siyang saba. Ito oh. Yan oh, yan. Yan lang ang hindi ko pinitas-pitas sa sa tatangnan. Kasi pinagitna ko yan sa gulay ng kamuting kahoy. Dahon ng kamuting kahoy. Yan, mag-uwi din akong ilang pirasong santol. Ayan, yung sabang hinog na. Yung iba doon sa bag. Yan. Doon pa lang sa Balintawak, sabi ko, Diyos ko, paano na to? Grabe na talaga ang gobyerno ngayon. Biruin mo, ibinaba ako ng pamangking ko doon sa babaan. Tapat ng, ano bang tapat yun? Tapos, sinarahan na pala yung daan na yun. Yung hagdan paakyat. Ang lapit na sana nung sa tigilan ng bus sa Pitix. Tapos sabi ko, nay, babalik pa pala ako doon sa hagdan ng MRT. Doon pa pala ako aakyat. May nakakita sa aking mama. Sabi niya, saan ang punta mo? Sabi ko, doon sa sakayan ng bus. Sabi niya, akin na buhatin ko. May dala siyang buwigan. Parang ganun ang hanap buhay niya. Yung nagpapasa ng mabibigat. Kasi may buwigan ba siyang kawayan. Tapos, mabait naman siya. Nag-elevator kami. Tapos, inatid niya ako doon sa kaya ng bus. Sabi niya, siguro naman kaya mo na yan. Sabi ko, magkano po, kuya? Sabi niya, lang, bahala ka na.
Di, nung una, nagdukot ako 50 ba naglalakad. Sabi ko, dagdagan ko na. Nagreklamo, tsaka ko na lang dagdagan. Ginawa kong 70. Eh, kinuha naman. Sabi ko, okay na ba yan kuya? Sabi niya, sige, okay na to. Tapos, di yun, nagpasalamat ako. Pagbaba ko na naman Pasay, sabi ko, hala, ano na ba ang aking gagawin? Bakit ganito? Ang taas-taas pa ng aakyatin ko, di ba? Gitna ang mga bus na tigil. Akyat pa ako sa tulay. Tapos, pagkaakyat ko sa hagdan, saba ng nilakad ko. Pagkaakyat ko sa hagdan, isang hakbang na lang tulay na. Sinalubong na ako ng MMDA. Ang daming nagtutulay, naglalakad sa tulay. Doon sa hagdanan, marami akong nakasabay. Kinuha niya yung ano ko, bag ko. Medyo may edad na rin siya. Puti-puti na nga rin ang buhok. Sabi niya, akin na, dala mo. Ang hirap na hirap ka na dyan. MMDA ako, sabi niya. Saan ka ba sasakay? Sabi ko doon. Sabi niya sa papuntang Indang. Sabi ko, oo. Dinala niya ako doon. Dukot na naman ako ng 30 pesos. Sabi ko, parang ang liit naman ito. Dinagdagan ko na, ginawa ko ng 100. Pero nung inabot ko sa kanya, nakatupi. Parang hindi naman ba makita ng iba. Ang sikreto lang ba? Kasi hindi mababayaran ng pera talaga yung naitulong nila sa akin. Sa bigat ng aking dala. Kasi, doon sa kapitbahay ng pinsang ko, kaibigan ko na dati yun, nung tumira ako doon ng 1 buwan, nung nagpagamot ako. Tapos sabi ko siya, sabi niya, halika dito te. Eh, nandun yung mag-asawa. Madaming saging, tatlong buwig, 1 buwig na saba, at 1 buwig nga nung nung parang saba rin. Sabi niya, kuha ka na nito. Sabi ko, ay naku, ayaw ko na, atras na ako dyan. Kasi kako, binigyan ako ng pinsang ko ni Rico ng ganyang saging. Sabi niya, itong saba. Sabi ko, sige. Hindi nyo ba kako yan ibebenta? Sabi ko, ang lalaki. Sabi niya, hindi namin yan ibebenta. Kasi ang mura-mura niyan pag binenta. At hindi kasuki, tawaran lang yan 15 pesos ang kilo. Di yun na nga. Binigyan niya akong 2 piling. Sumunod din sa akin yung asawa ng pinsang ko na taga Valenzuela. Sabi niya, kuha ka na. 3 agad ang kinuha ng asawa niya. 3 na piling na saba. Tapos, yung pinsang kong isa, si ate ko, mas matanda sa akin, walang siyang saging. Bumalik na naman ako doon sa nagbigay. Kung pahingi pa akong isa, ayun, kaya ayun, lahat kami may uwing saging. Talaga naman, inay ko po, talaga hindi ko masasabi yung hirap ko doon sa pagbitbit ng mga dala ko. Hindi lang naman kasi saging ang laman. Mayroon pang ganito, mayroong kaunting santol. Diba? May kinuha pa ako mga bato-bato doon sa beach. Ayun, yung santol ko naman, natutuyo na. Bye! Thanks for watching. Patutuyuin ko pa po yan. Yung nagmamanti-mantika. Lagyan ko yung suka para hindi matamis. Thank you!